Hi guys, this is Neil welcoming you to the Chapter 7 of Mastering Online Study Techniques, focusing on finding your learning style. So sa usapin ng finding your learning style para ikaw ay mag-succeed sa iyong online study, ito yung mga 5 things to consider. Una, understand the main learning styles. So, lahat kasi ng tao is magkakaiba yan ng learning style. Pwedeng ikaw ay visual, pwedeng ikaw ay auditory, pwedeng ikaw ay through reading or writing, pwedeng ikaw ay kinesthetic learner. So, yung mga yan is iba-iba ang way of learning. So, hindi sila natututo at the same pace. Meron man sigurong tao na kagaya ko na pwedeng matuto ay na 2 different modes or 2 different process, pero hindi lahat kasi yan is meron akong strength. So, may part yan is malakas ako na or mabilis ako matuto, may part yan is mahina din ako. So, hindi tayo lahat is pare-pareho. So, i-define natin dito yung mga pagkakaiba ng mga yan. So, ang visual learner kasi, natututo yan siya through graphics, diagrams, yung mga images. Yun yung mga dine-demonstrate na, for example, magtuturo ka sa bata ng ano ang itsura ng cat, paano basahin ang word na cat. So meron yung flashcard na ganito ka laki noon nung ako'y grade 1 pa, kasi hindi ako dumaan ng kinder, by the way. Hindi rin ako dumaan ng daycare, direct ako na grade 1. Ang teacher ko was nagpapakita ng flashcard. Malaking flashcard siya actually. It's almost like A5 yung size nun, kasi masyado kaming marami sa class noong grade 1. So, papakita niyan, cat. So, andun yung picture ng cat, andun yung name ng cat, kung ano siya nagsisimula, letter C, and ano yung kulay ng cat. So, yun ay sinasabing, pwede siya maging images or pwede maging charts. Ang diagrams naman is about something relating to, ganun pa rin yan, charts and images. Kaya lang, sa diagram is something about, let's say, a graph. So, pwede mo siyang gawing diagram yung graph. Yung something about sa process flow, mostly ginagamit ang diagram sa mga ganyan. So, ako is, visual is, marami din akong natututunan, especially kung ako ay nag-aaral ng process or outflow or inflow, kung ano yung mga kailangan kong pag-aaralan. Kasi, sa engineering kasi, marami kaming related to process outflow, process inflow, ano yung process ng operation ng isang machinery. So, mostly, visual talaga ang kailangan doon. Dito naman tayo sa auditory. So, ang auditory ay isang type of learning style kung saan nare-retain ng information through listening and speaking. So, halimbawa ngayon ako ay nagsasalita. So, kung ikaw ay talagang mabilis matuto sa pagsasalita, maaalala mo itong mga sinasabi ko. Speaking. So, speaking din kasi is something about yung ano yung naaalala mo sa mga nag-i-speech sa mga lessons or sa lecturer mo or sa instructor mo, sa professor mo, sa teacher mo. So, malaking factor kasi din yan dahil ang listening skills is one of the most important skills din sa pagtatrabaho dahil kung pwede kang hindi magaling na speaker, pero magaling kang listener is very much advantage pa rin yan siya. Kaysa magaling kang speaker, pero hindi ka magaling na listener. Kasi ang listener is one of a kind na pagdating sa mga task is isang sabi mo lang, mabilis agad makuha yan. Ang good speaker kasi minsan nagsasalita ng sobra-sobra pa, daldal na ng daldal, hindi na pala nakikinig na meron na palang important na sinasabi yun. So, much better talaga na be a good listener before becoming a good speaker. So, yun yun. Next is reading and writing. So, yun yung mga learner na prefer na text-based or ang input niya at output. So, ako minsan is ganyan din ako. And most especially kapag nag-aaral ako, hindi ako mabilis matuto kung hindi ko sinusulat yung sinasabi or yung mga binabasa ko kung hindi ko take note yan. Mas mabilis ako maaalala or mas mabilis ako makaalala kung ako ay nagsusulat ng aking inaaral. And last type is the kinesthetic learner. So, kinesthetic learner is yun yung
yung sinasabing activities and movement. So, actual yan actually. So, for example, yung bulb na nasa likod ko. Pag sinabi ko yan ng ganito yan, ganyan yan palitan, ganyan yan tanggalin. Kapag hindi ko yan shino ng actual, hindi rin malalaman ng aking learner kung paano siya actually. Kasi kailangan actual mo siyang ituro. So, yan ang example. And dito, sa 4 na learning style na to, kailangan alam mo. So, ako kasi, sinabi ko na yun nung sa previous vlog din, na ako ay isang reading and writing and kinesthetic learner most of the time. Auditory is hindi man masyado kasi ang ginagawa namin is lagi nagdo-document. Kaya most on reading, writing, and kinesthetic talaga ang ginagawa ko. So next things to consider is experiment with different study techniques. So dito sa experimentation, kailangan mong i-try na i-mix yung dalawa or pwedeng tatlo or pwede mo siyang tignan kung alin talaga ang babagay sa iyo. Kasi mas maganda doon na hindi ka lang visual, hindi ka lang auditory, hindi ka lang reading or writing, hindi ka lang kinesthetic learner, kundi multifunctional na pwede mo siyang mai-apply. Hindi man yan lahat magiging strength ng learning style mo, pero at least kung kaya mo siyang i-pag-combine, much better. Kaya kailangan mo siyang identify at the very beginning, at the very first place, kung saan ka doon, kung saan ka malakas, at saan ka kailangan mag-improve. Kasi lahat ng mga yan, hindi mo man gamitin yan, darating at darating kasi yung time na kailangan mo maging visual learner, kailangan mo maging auditory learner, kailangan mo matuto mag-reading or writing na type na learner, kailangan mo matuto na mag-kinesthetic type na learner. Kasi kahit sa trabaho, lahat yan ay ginagamit. Kasi kung ako lang tatanungin mo, visual, lagi may visual kasi lagi ako nagtitingin ng drawing. Visual ang tawag doon. Lagi ako nagtitingin ng plans ng hotel kasi minsan hinahanap sa akin yung mga drawing ng ganitong part, ganitong area. So visual yun. Ginagawa kong auditory is something about, ano bang auditory sa akin na ginagawa ko sa hotel? Yung pag may order yung aking boss na suddenly may ginagawa ako, magsasalita yan, sabi niya, Ronel, kailangan ko ng ganito, pwede bang ano? So, sandali lang yun. Hindi na niya uulitin yun kung hindi ko tatanungin. Pero importante na narinig ko kasi minsan pag sabi niya, umalis na agad. So, ang auditory or a very good listener talaga is very important. And reading and writing learners. So reading and writing, ginagamit ko yan dito sa company kasi I'm on documentation of the process of the activities of our completion of our ma-order namin o ano yung mga kailangan namin gawin, i-plan sa mga maintenance activities. So kailangan din yung reading and writing na yon. So kailangan malakas ka rin doon. Fourth is kinesthetic. Yes, kinesthetic ngayon lagi kong ginagawa kasi ang ginagawa ko is nagpapaturo ako sa aming mga technician ng actual na problem ng isang equipment or machinery kasi para magkaroon ako ng idea kung paano siya i-repair kung sakali. Moving on sa third things to consider is adapt your online tools and resources accordingly. So dito sa part na to, pwede mo siyang i-adapt according to your learning style. Kung ikaw ay visual, pwede ka mag-aral through Canva or Miro. Or kung ikaw ay auditory, pwede kang mag-aral through auditory notes or audio notes. Kung ikaw naman ay reading and writing, pwede kang mag-aral ng heavy text resourcing or pwede mong i-focus yung skills na yan sa note-taking apps like Notion or OneNote. And kung ikaw ay kinesthetic, pwede kang sumali or maggawa ng interactive quizzes kung saan pwede ka makapag-practice like platforms na katulad ng Quizlet. So, isa sa mga very much interesting tawag dito, kinesthetic learning sa akin is yung sa ano yun, kasi ang Mavis Beacon na yung sinabi ko yan, maglagay tayo ng konting picture dito. Ang Mavis Beacon na hindi pala yun, ang sabi ko nung nakaraang vlog is monkey, ano pala yun, penguin na tumatalon sa ilog. So, typing the letter and at the same time ensuring na hindi mahuhulog yung player kung saan ang player is kinakatawan ng penguin na tumatalon doon sa river. So, it's a mix of reading and writing as saka kinesthetic. Kasi actual mo siya nakikita kung ano nangyayari and
meron kang sinusolve na puzzle para mag-survive yung iyong penguin doon sa river. Next things to consider is number 4. Combine styles for deeper learning. So yun yung sinasabi ko kanina na i-combine mo yan. Pwedeng i-combine mo yung pagiging visual into kinesthetic, visual into auditory, visual into reading and writing, or reading and writing into kinesthetic, kung ano man yung magiging much better na combination na magagawa mo dyan. Kasi doon sa online learning, sometimes kailangan mong maging magaling sa auditory, kailangan mong maging magaling sa visualize at the same time. Minsan kailangan mo na mag-focus into kinesthetic kasi mga diagrams ang pinag-aaralan mo. Minsan kailangan mo ng reading and writing kasi magre-research ka ng sobra-sobra. So, lahat ng 4 types of learning skills na yan, kailangan may idea ka kung paano siya gawin. So, yun lang yung i-advise ko dyan. And number 5 or last thing to consider is reassess as you grow. So, as you combine these learning styles, as you apply it, as you try to check it kung saan ka magiging mas effective in your online study, kailangan mo ring i-track kung ikaw ba ay nag-grow sa area niyan. Kung ikaw ay dating strong sa visual aiding or visual learning, titignan mo yan kung ikaw ay mahina sa reading and writing, ikaw ba ay nag-succeed or nag-succeed? No, hindi siya nag-succeed. Ikaw ba ay nag-grow compared to the previous month or previous week na pre-practice mo yan? Kailangan mong i-check. And kailangan mong makita yan kasi to motivate yourself to practice further. So, yun lamang po para sa vlog na ito, which is Finding Your Learning Style, Chapter 7 of the Mastering Online Study Techniques, which is first is understand the main learning styles, experiment your different study techniques. Third is adapt your online tools and resources accordingly. Fourth is by combining these styles for deeper learning. And last is you need to reassess your growth. So that's the end of this vlog. Please don't forget to comment kung ikaw ay may mga question dito sa vlog na ito. Like and subscribe na rin sa aking channel para lagi kang updated sa aking mga next vlogs about online education. Bye!